Magandang salamat Pastor Lamil. Magandang umaga, good morning. Masaya ba kayo? Amen, no? At nakaka-bless na pagmasdan ng mga kabataang ito. Amen. Alam niyo ba napaka-precious nyo sa mata ng Diyos? Amen. Napakahalaga ninyo, no? Kaya nga sa sobrang halaga ninyo, kayo ang number one target ni Satan. No? Hindi kami mga matatanda kasi although target din kami, pero kami, konting taon na lang natitira sa amin eh. Amen? Pero kayo, ang gusto ni Satan na pabagsakin. No? Pero, meron tayong pinakamatibay na sandata. Walang iba kundi ang Word of God. May amen ba yan? At dala niyo ba yung Bible ninyo? Amen. No? So, tayong lahat ay tumayo at thank you, Pastor Ramil, no, for the great privilege, no, na ako ay makapagturo dito sa inyong sa youth camp, no, and pinagpe-pray po namin kayo, no, sa Bulacan, and we're praying na pagtapos ng camp na ito uuwi kayo sa inyong mga simbahan na binago ng Diyos. Amen. And that's the main purpose, no, of this camp. So open your Bible to Psalms 119. Psalms 119, and we will read verse 1 hanggang verse 16, no? And babasahin natin sa King James Bible. May amen ba 'yon? Naniniwala pa rin ba kayo sa inspired and preserved Word of God? Amen, no? Dapat tayo bilang mga young people na Baptist, no? Isa lang ang Biblia natin, King James. Amen? Kaya kung ang hawak mo ay hindi King James, ibaba mo na lang muna yan. Okay? At makibasa ka lang doon sa iyong katabi na may King James. Amen? So, verse 1 to 16, I will read verse 1. Sa verse 2, mga babae lang. Sa verse 3, mga lalaki. And then on the last verse, we will read all together. Okay? And kung nandiyan na po, ready na, pakisigaw ang malakas na amen. Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. I will praise thee with uprightness of heart when I shall have learned thy righteous judgment. Wherewithal shall a young man cleanse his way, but taking heed thereto according to thy word. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. With my lips have I declared all the judgment of my mouth. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Verse 16, everybody now. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Amen? So I want you to look on verse 9, which will be our key verse, no? In verse 9. Allow me to read to you again. Wherewithal shall a young man cleanse his way. No? Paano daw po ang mga kabataan, no, maitatama ang kanilang buhay? Amen? At sumagot po, no, andito po ang sagot. Paano daw natin maitatama ang buhay natin, especially mga young people, according to verse 9, by what? Taking heed thereto according to thy word. Amen? So the title of the message of the Lord for all of us this morning is Stay Connected to the Bible. Alam nyo, madaling mag-connect eh. Pero ang hardest part is how to stay connected. Amen? Ngayon, connected na connected kayo mga kabataan. Pero ang tanong, hanggang kailan? No, hindi dapat po ang connection ay seasonal lang. Amen? Hindi pag nandito kayo sa youth camp, ba, ang init-init. Pero pag uwi, pagbalik sa bahay, mga nademonyo na. Tama? No? Nakalimutan na. So,
connecting is not really hard. But the hardest part is how to stay connected. And that is how we're going to study this morning. Bakit mahalaga that we should always stay connected to the Bible? Na? Tayo po muna yung bukod manalangin. Father God in heaven, Lord, marami pong salamat, Lord, for this wonderful day that you have given to us. Lord, pagpalain niyo, Lord, ang youth camp na ito, Panginoon, ng higit sa lahat ng iyong presensya. Ikaw ang pinakakailangan namin, Lord, sa pagtitipong ito. Dahil alam namin, Lord, that your presence, especially your precepts, are the most important ingredients to make this Baptist Youth Camp a blessed one. Panginoon, tulungan niyo po ang iyong lingkod, Panginoon. Ako po ay mahina, mangmang, wala po akong alam. Sa iyo lang ako maasa, Panginoon. Buhusan mo ko, Lord, ng iyong kapangyarihan, karunungan. At ako'y hawiin mo, Panginoon. Ikaw lang ang makita ng mga kabataan habang sila nakikinig sa preaching of the Word of God. Lord, I pray na mga kabataan ito, Panginoon, I pray na kausapin niyo po sila. At tulungan niyo po sila, Panginoon. Alam ko, Lord, na sa likod ng kailang mga ngiti, may mga matitinding pinagdadaanan ng mga kabataan ito. Gamitin niyo, Lord, ang iyong salita para makita nila, Lord, na walang ibang makakatulong po sa aming lahat kundi po kayo, Panginoon Diyos. Help us to be stay connected, Panginoon. Holy Spirit, binibigyan po namin kayo ng liberty to work in our heart as we listen to the preaching of thy word. Maraming salamat po, Lord, sa privilege na binigyan niyo po sa akin na makapag-minister. Lord, I pray, God, that gamitin niyo lamang po ang aking bibig to be your mouthpiece. Ikaw po ang tunay na speaker, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay makakaupo na po. Amen. Now, alam mo mga kapatid, no, this is a Baptist Youth Camp. May amen pa ba yun? Pag sinabing Baptist Youth Camp, ang pinaka pinuntahan dapat natin dito, hindi yung makakilala ng mga bagong kaibigan, hindi yung pagalingan ng mga contest, hindi po yung para pagalingan mamaya ng sports, although wala namang masama yung mga bagay na yan. Amen po ba yun? Pero sana bilang mga Baptist, mga kapatid, alam natin pare-parehas na ang pinakadahilan sana kaya ka nandito is para mag-aral ng salita ng Diyos. May amen po ba yun? No, yan ang purpose, mga minamahal, no? Hindi lamang po na tayo ay magkaroon ng kasiyahan, no? At makakilala at minsan ang iba sa inyo, wag naman sana gagamitin nyo ang Baptist Youth Camp para maghanap ng maliligawan ninyo. No? Hindi yung mamaya after ng camp, hihingin nyo yung number ng mga babae. No? Sana hindi gano'n ang inyong layunin, mga kabataan. May amen ba yun? Sana ang layunin nyo rito, kaya ka umatin, kasi gusto mong lumalim sa salita ng Diyos. Amen? Sayang naman yung effort, sayang naman yung pera, sayang naman no yung ginawa ng organizer na ito kapag ikaw ay uuwi na hindi na bago ng salita ng Diyos. May amen po ba 'yon? 'Di ba? Kaya nga dito po sa binasa natin mga minamahal, sa Psalms 119, the author is anonymous, meaning hindi po kilala. No, in chapter 119. Although some scholars said that ang sumulat nito most probably ay si Ezra or si Daniel. No, because of the yung pagkakasulat ng aklat ng chapter na ito, because ito po ay nakapokus sa Torah or sa law. Amen? Or God's precept. Makikita natin in first 8 verses, sa verse 1 to 8, mababasa natin, puro salita yung first word na sinabi, blessed. Amen. No? Pinagpala daw mga kapatid, no? Ang isang tao kapag siya po ay lumalakad sa salita ng Diyos. No? Blessing po pag ikaw ay lumalakad sa salita ng Panginoon Diyos. Amen. No? Blessing po, yung tunay na kasiyahan kapag ikaw ay ang salita ng Diyos ay nasa puso mo talaga, mga kapatid. Amen? And then pagdating sa verse 9 to 16, dito na po nagbigay ng warning. Amen? Na if you want to be blessed, so gusto mong ma-bless ng Word of God during this youth camp, taas ang kamay. Yan. Amen?
Now, kung gusto mong mabless, kailangan seryosohin mo ang salita ng Diyos. Amen? No? Kaya nga po, in verse 1 to 8, sinabi, pinakita po ng sumulat na paano po ang magiging impact ng Word of God sa buhay ninyo kapag sineryoso ninyo. And then in verse 9 to 16, ito po yung nagpo-focus na how the young people can stay pure in the eyes of God by being connected to the Word of God. You see, the Bible is the greatest blessing of God in our lives. May amen po ba yun? No? And we must not view the Bible, wag niyong tingnan mga kabataan ng Biblia, as a burden. Don't view the Bible as a killjoy. Minsan maraming kabataan, ang tingin nyo sa Bible, kaaway. Mga minamahal, ang Bible po, kakampi nyo yan. Amen. Hindi ang kontra sa kasiyahan ninyo. Hindi ito hadlang sa mga pangarap ninyo. Amen. In fact, ito nga ang tutulong sa inyo para makamit nyo ang tunay na tagumpay. Amen po ba yun? You see, it's easy to connect, but it is hard to stay connected. And that is the challenge to all of us. Not only the young people, every believer in this room, madaling maging tapat pero mahirap manatiling tapat. Madaling ma-involve pero ang hirap manatiling involved. Madaling itama ang buhay pero ang tanong hanggang kailan magiging tama ang buhay mo. May amen po ba? Di ba? Ngayon, mukha kayong mababait. No? Pero sa mga ngiti ninyo, may mga namumuong kademonyohan. No? Kapag binaliwalaan nyo ang Word of God, maniwala kayo. Mga minamahal. No? By the grace of God, for 28 years in the ministry, me and mga pastor dito, we have seen a lot. Kung paano ang kabataan gumanda ang buhay dahil nung na-connect sila sa Word of God. At nakita rin namin kung paano ang buhay ng maraming kabataan nasira dahil nag-disconnect sa Word of God. May amen po ba yun? Kahit mga kapwa ko lingkod, mag-iingat din po tayo. Amen? Kahit mga nasa ministry na, nasa full-time ministry, mga Bible college student, and even some pastors or missionary, nahuhulog sa tulay. Nagko-commit ng fornication, adultery, nanonood ng pornography. You know what the problem is? You are disconnected. Amen? Let me tell you this, it is impossible to live a Christian life without being connected to the Word of God. Pwede kang manloko, mandaya sa mata ng tao, na akala mo matino ang Kristiyano, pero sa mata ng Diyos, hindi natin siya madadaya. Amen? Pwede nga naglilingkod ka, pero alam ng Diyos, carnal ka. And God hates hypocrisy. Mga nagtatagong kasalanan, pero kumakanta ng choir, tumutugtog sa orkestra, pero naninigarilyo pa rin, umiinom ng alak, nanonood ng bold movies, pero nasa ministry. Is that how you tell yourself you're a Christian? Imposibleng mabuhay tayo ng isang matinong Kristiyano kung hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos. From the very beginning, the devil wants mankind to be disconnected to God. In Genesis chapter 3, alam ni Satan that the only way to disconnect people from God is by attacking the Word of God. Amen? Kaya in Genesis chapter 3, di ba alam naman natin, yung temptation na nangyari sa Garden of Eden, hindi kayang banatan ni Satan ang Diyos Pero anong ginawa niya? Binanatan ng Diablo yung tao ng Diyos. At yung paraan ng pag-atake ni Satan sa mga tao ng Diyos ay may kinalaman sa salita ng Panginoon. Amen? Imagine sinabi niya, yea, had God said?
Yung tinutokso, di ba, ni Satanas, si Eve, sabi niya, totoo ba na sinabi ng Diyos? Alam niyo, yan ang paraan ng demonyo, mga young people. Pagdudahan niyo ang salita ng Diyos. Amen? Because ginawa yan ni Taning para i-disconnect tayo. Amen? And look what happened. Nung nanalo si Satanas, ano nangyari? Pumasok yung kasalanan. Kaya nga, mga young people, imposibleng ipamuhay mo ang buhay Kristiyano na hindi mo ina-align ang buhay mo sa Biblia. Being disconnected from God often caused by our sin and some distraction. Amen? Kaya nga po in John chapter 15, anong sinabi ni Jesus Christ? I am the vine and we are the branches. Amen. Tapos sinabi niya mag-abide daw tayo, and that's where we get the word connected. Now, bakit mahalaga we have to be connected? Kanina pagdating ko rito, pumutol ako diyan ng branch. Pumutol ako. Parehas ko tong pinutol diyan sa branch na yan, sa puno na yan. Parehas disconnected, pero tingnan mo ang kulay magkaiba. Amen? May nakakaunawa kaya. Bakit? O nga, no, parehas kung dinisconnect ito sa puno, pero isa, kahit putol na, green pa din. Pero ito, sira na. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Kapag disconnected ka, hindi naman agad magmumukha kang sira agad eh. Para ngayon, baka iba sa inyo, nandito, pero para kang ganito, disconnected na. Inaantay mo na lang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan na ang buhay Kristiyano mo from here to this. At huwag mong antahin, kapatid, na maging ganito ka. Young people, nakikiusap ako sa inyo. Huwag tayong maglokohan dito. Alam mo sa sarili mo kung matagal ka nang disconnected. Huwag kang magpanggap. Alam mo sa sarili mo kung wala kang personal relationship with Jesus Christ. Alam natin sa sarili natin kung matagal na tayong malayo ng puso sa Diyos. At ganito tayo. Pero huwag mong antahin na ganito ka na. At kung nararamdaman mong disconnected ka, kapatid, anong dapat mong gawin? Bumalik ka na sa Diyos. Hanggang kaya mo bang bumalik? Amen? No, mga young people, mahalaga ito. No? Minsan nakaupo ka dyan. Akala ng iba, matino kang Kristiyano, pero ito ka pala eh. Matagal ka nang disconnected ka, pero ganito ka lang. Pero sa Diyos, balang araw lalabas ang tunay na kulay mo. Amen? Kaya nga, mga minamahal, makita natin lahat that sometimes we may have the appearance of life, but we are spiritually dead. Mukha kang Kristiyano, mukha kang matino, pero deep inside, nabubulok ka na. Deep inside, nalalanda ka na. Bakit, Pastor? Dahil matagal ka nang nag-disconnect. Naiimig mo ba? Yeah. Matagal na tayo nag-disconnect. Kaya nga, mga minamahal, gaya ng isang device, ang device, disconnect na tayo. Amen. Galit ang demonyo. He wants us to be like a device without a power. Yeah, Amen? Amen. Gusto ng Diablo na mukha tayong isang aparato na walang kapangyarihan. A life disconnected from God will grow weak. Yeah. Amen? Amen. And being disconnected to God, it doesn't always happen. Lahat po ng mga papunta ng Bloomington. Alam ko lang, t-shirt na lang ako. Sando.
Mga kapatid, parang ang cellphone battery. When your cellphone is already drained, it doesn't die instantly. Tama? May 20%, nag-red na yung battery mo, may 20% pa na natira, and it still works for a while, but slowly the screen will become dark. Yeah. Good. Tama? Amen. Ganun po ang buhay Kristiyano na hindi na nakakonekta sa Diyos. Eventually, it will die and it will become useless. Yes. Mga kapatid, tandaan natin, mahalaga ang Biblia. Ulitin ko, Baptist Youth Camp ito. Ang pinaka-main attraction dito, preaching of the Word of God. Amen? Yes, maganda yung tipo, naging number 1. Pero sana, hindi ka na naging number 1 sa mga contest. Naging number 1 ka sa Diyos dahil siniryoso mo ang Word of God. Amen? Kahit ulelat ka dyan, pero number 1 ka sa Word of God. Pero maganda parehas number 1. Amen? Bakit ang mahal? Nakita natin that the dangerous crisis in our modern times is not the oil crisis. Alam niyo ba ang pinakadelikadong crisis na nangyayari sa mundo ngayon na hindi alam ng karamihan ay yung tinatawag na disconnection crisis. And it is being spearheaded by the devil. Ano pa so yung disconnection crisis? Ito po yung lalo na yung mga kabataan na many people, especially young people, sabi nga, 70% of the young people right now are disconnected in life. Many of the young people, they don't know kung anong gusto nila sa buhay. Tama? Marami sa inyo, hindi nyo alam kung anong pangarap ninyo. Hindi mo alam kung anong purpose ng buhay mo, and that is the most dangerous crisis in the whole world. Hindi yung mataas ang presyo, hindi tayo sa imprisonment. Ang pinakamatinding crisis ngayon, maraming kabataan disconnected. Hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay. Hindi nyo alam kung paano pagpili ng tamang God's will. Amen? Hindi nyo alam kung saan kayo papunta. Samantalang, kaya nga yan ang blessing, binigay ng Diyos ang Biblia dahil yan ang sagot sa lahat ng mga tanong. Mga minamahal, pinabaliwala natin ang salita ng Panginoon. Mga minamahal, maunawaan natin sa lahat na if you want to know the real purpose of life, go to the Bible. Para hindi mo malalaman, di ba marami mga kabataan ngayon dahil disconnected sa family. Tama? Mga kabataan ngayon, disconnected sa pamilya nun. Bakit? Dahil ang jablo, ginamit ang technology. Alam niyo yung mga cellphone yan, minsan pag di nyo ina-handle na mabuti yan, demonyo yan. Tama? Oo, galing mo. Ano mas madalas na hawak mo? Yung totohanan. Biblia, cellphone. Di ba proud ka pa? Mga kayo. Kasi tata ka pa baka disconnection ka. Ano mga disconnect, pastor? Amen. Pag natanggal ang wifi, galit na galit kayo. Ay. Pag walang wifi, hindi kayo mapakali. Tama? Mama, ano wifi? Bakit? Kasi si Crush, kachat ko. Diba? Ayaw nyo alam, kaya makingat kayo nung ang demonyo nagbibigay ng fake powers. Tama po ba? Fake powers. Kaya nga, mga minamahal, make sure na ikaw ay connected sa tamang source of power. Amen. Amen. Many young people, because they are disconnected, they're experiencing mental health. According to psychology, maraming kabataan na nakakaranas ng anxiety. That leads to depression, then eventually will commit what? Sa lugar namin sa puso, may kabataan doon, 12 anos nagtigte. Ano man dahilan? Binirate ng girlfriend. Eh, iba mga lalaki, pag binirate ka ng girlfriend mo, ako ng girlfriend. Ikaw, Brad, pagka binirate
disconnected ka lang sa girlfriend mo, magpapakamatay ka na. Amen? Kaya naman mga babae, pag hindi kayo binapansin ng crush ninyo, o maka-inarte kayo, parang ang gaganda nyo. Hindi maganda magpa-arte. O diba, rinig na rinig kayo, diba? Kaya pumunta po tayo sa Baptist Youth Camp kasi may pogi daw doon. Diba? Wala. Sinasabi wala dyan. Maraming kabataan, disconnected, pati hindi makinig ka sa diyan, hindi alam. Disconnected sa dialitan. Mga kabataan, mga bakla, tomboy, kapatid, wala yan sa Bible. Bakla ka pa rin. Hindi ba siya bakla? May bakla siya, dapat lalaki yan. Ano ka? You're living up this another tomboy ka? Hindi lang kasi. Pero kung talagang seryosoy niyo po, si Cristo, kaya kayong baguhin sa inyo. Amen mo kayo. So dito dating adik. Alam na kayo mo. Kung mawala dito lang. Kung manis pa rin sa addiction, saka ko connect. Amen? May solution ng Diyos eh. Ang problema ayaw kasi kunin ang solusyon ng Panginoon. Mga kapatid, mga kabataan, mahirap maging young people nowadays. Noong panahon namin, no, simple lang ang buhay namin bilang kabataan. Naalala ko nung bata pa ako na, wapo. Hindi naman to! Wala. Bata talaga ako. Wapo. Nakulog lang. Hindi lang ang buhay noon. Kaya ako, dalag ko na, mas gusto ko nung hinauso yung mga gadget noon kasi laro lang namin noon, mga papilero. We are connected with friends. Noon, kumakain kami sa bahay ng pamilya. We are connected sa pamilya with the people together. Noon, naglalaro ko ng kabataan, pagulit ko doon, Chinese garter. Kailangan mo yung malalaki pagkabalik ito. Hindi na lang, nag-disconnect ko doon. Diba? Kaya ngayon, ang hirap maging kabataan. Aming kabataan, aminin ko, naiintindihan namin kayo, hindi may madaling maging Kristiyano sa panahon ngayon. Because ang demonyo gumawa ng pamamaraan para i-disconnect tayo sa buhay tayo. Pero tayo bilang mga Baptist ba kayo? Amen. No? Dapat paglaban mo ang connection mo sa Word of God. Amen po ba yun? No? Para mawala ang mga mental health issue ninyo. Di mo napapasin minsan kinakausap mo sarili mo. Ito matipid. Ay, sumagunta. Pagka ganyan, disconnected ka. Amen? Diba? Namingiti kayo, di ba? Kaya nalanan nila. Nakikita mo yung mga lalaki pag nagsasarili pa, puging-pugi ka sa sarili. Ay, hindi na kayo nila ano. Matitaw ka. Disconnected ka. Mga ginagawa. Magpapagwapo tayo magpapaganda. Pagwapuin muna natin yung ating spiritual life. Diba? Pagandahin naman natin ang
unahin natin sa iyo. Puro tayo mga outward improvement. So, talaga akong at-against dyan. So, lahat tayo kailangan din naman tayo sa itsura. Pero sana ko na natin ayusin yung ating inner man. Diba? Kasi yung outward man, magpiperish yan. Maniwala kayo. Alam-araw kayo mga kabataan, tatanda din kayo. Praise the Lord! Diba? Palang araw, tatanda din kayo. Magkakakulubot din kayo. Papangit din kayo. Ay, ito rin yung pahulok talo. Sabi ko na sa Bible yan. Outward man perish, but the inward man must be renewed day by day. Ito na, then how do we renew our inward man? By God's Word. Oo, mga biyaheng lumindit. Ako sa pambayang ito. Okay. Mga kapatid, no, in Psalm 119 verse 9, it emphasizes the maintaining of a good Christian life. And it can be only achieved by focusing ourselves to the Word of God. Amen? This verse, in verse 9 of Psalms 119, initiates a section about maintaining a clean life through the Word of God. Listen, magkakaroon lang daw tayo ng malinis na buhay sa pamamagitan lang daw po ng salita ng Diyos. Wala nang ibang method na ginawa ang Diyos para maging matino ang buhay mo at matino ang buhay ko. Walang iba kundi dyan sa libro na hawak mo. Na kadalasan hindi mo binabasa. Dinadala mo lang pag Sunday. Dinadala mo lang yung pag youth camp. Pero pag uwi, bato na doon sa gilid. Diba? Kaya nga, mga minamahal, purity is only accomplished by aligning your life with the Word of God. Kaya nga in verse 9, ano sinabi sa verse 9, mga kapatid? Observe natin yung sinabi dito ng Psalms 119, verse 9. Anong sabi, kapatid? Wherewithal shall a young man cleanse his way by? Anong keyword? Taking heed. Ano yung taking heed? Taking heed means what? It implies paying careful attention. A deep observation. Active engagement. Constantly obeying rather than just reading or listening. Hindi naman tayo basta-basta mababago lang kung nakikinig ka lang eh. In the book of James, be doers of the word, not hearers only. Dami mo nga napakikinggan pero hindi mo naman ina-apply. Amen? Para makonect ka sa Word of God, hindi po yung ilalagay mo yung Bible sa ilalim ng unan mo. Ano yung pampaswerte? Lord, pagising ko, alam ko ng Biblia sa utak ko. Hindi porque may hawak ang Bible, you're already connected. Amen? Dapat ang Bible ang may hawak sa'yo. Hindi yung sapat na, hawak ko naman pa sa ng Bible, I'm connected. No! Ang tanong, hawak ba ng Bible ang isip, puso at kaluluwa mo? That's how we mean by connected. May amen pa ba yan? No? Kaya nga, mga minamahal, kayo ang target ng demonyo, mga kabataan. Kaya nga, di ba, anong sinabi ni Solomon? Remember now thy Creator in the days of thy youth. Bata pa lang daw tayo, alalahanin mo na ang Diyos. Amen. Dahil pag dumating ang panahon na matanda ka na wala ka ng pleasure, mga kapatid, mahihirapan ka na. Amen. Habang bata, mag-serve kayo. May banal na pagkaingit nga ako sa inyo. Bata pa lang kayo, naririnig nyo na yung ganitong mensahe. Ako, nasave ako, matanda na, 25 na ako eh. Oo. Ikaw, Brad, ilang taong ka na save, Brad? Save ka na ba? Ilang taong ka na save? Oo, ilan? 15 po. 15. Ilang taong ka na save? 19 years old. 19. Ikaw, Brad? 15 po. Ikaw, Brad? 15. Baka hindi ka save, Brad, ha? Ikaw ka lang kaya? 24, Pastor. Tingnan mo yan. Di ba? Bata pa lang,
tanggapin nyo na si Kristo. Bata pa lang, maglingkod na kayo. Bata pa lang, observe nyo na ang purity. Mga dalaga, ang katawan ninyo, hindi yan for sale. Mga kabataang babae, ang katawan nyo, hindi yan display sa SM na nakalagay for sale, kahit sino pwede kang bilhin. Mga lalaki, no? Dapat, kung nag-i-expect kayo ng purity sa babae, dapat kayo din lalaki, may purity din. May amen pa ba yan? Gusto ninyo, gusto ko mapang-asawa, pure, tapos ikaw hindi ka naman pure. Di ba? Ang purity, hindi lang sa babae yan, sa lahat ng Kristiyano yan. Amen? Kaya nga, taking heed, meaning seryosohin nyo. Amen? Sana mga kabataan, dasal ko na hindi kayo uuwi sa pagkatapos ng kap na ito na hindi ka na bago. Na hindi mo seryoso ang Word of God. Na ay pag-pray nyo mamaya, Lord, Panginoon, let the Bible hold my mind, my heart, and my everything. Buong pagkatao ko, Panginoon, pinapasa ko po sa iyo. And I want to stay connected. Amen? Marami ng mga Kristiyano naihiwalay ng demonyo sa Diyos sa pamamagitan ng Word of God. Kaya nga, mga minamahal, kayong mga kabataan, kanina no, nag-cheering kayo, full of energy. Sabi ko, how I wish, how I pray, na itong mga energy ng mga kabataan ito, hindi lang sa mga bagay na ito, itong mga lakas ng kabataan ito, magamit, Lord, sa paglilingkod sa iyo. Amen? Na sana ma-channel ang kanilang energy sa paglilingkod, no? Sa pagganap, at kung ikaw ay tinatawag, huwag kayong matakot magsuko ng buhay. Yung self-esteem natin, na minsan kayo kabataan, you're trying to figure out kung anong halaga mo sa mundong ito. Kapatid, mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya nga, being pure is not accidental. Hindi ka magiging dalisay na parang dumating na wala-wala. Ang pagiging pure, ibig sabihin, pinagtrabahuhan. Hindi po, Lord, gawin mo akong banal. Sabi ng Diyos, banal ka na. Ganun ba yun? Lord, tama mo yung ugali ko, Lord. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat, i-apply mo ang Bible. Amen? Lord, alisin mo yung mga mali sa buhay ko. Sabi ng Panginoon, okay anak, gagawin ko yan. Pero you need to connect to the Bible. Amen? You need to read it. Seryosohin. Isang buhay, i-apply. Why? Because napakahalaga niyan. Purity involves storing the Word of God in one's heart and avoid sinning. You have to store it, mga minamahal. Amen? No? Dapat i-imbak mo yan. Dapat ang laman ng isip at puso nyo, kabataan, dapat pilitin nyo na ang mind and heart nyo are saturated by the Word of God. Nakababad dapat ang utak at puso natin sa salita ng Diyos. Minsan kung ano-anong laman ng mga utak natin eh. Kaya nahihirapan tayo makonect. Bible is the most powerful book in this world. The Bible is not just a book of information. The Bible is the Word of God. Plain and simple. Thy word is settled in heaven. The entrance of thy word giveth light. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. For the word of God is quick and naiintindihan nyo ba ito, mga kabataan? 4 quick points. Number 1. Stay correct in the Bible, number 1, because the Bible has the power to convert. The power to convert. Pag sinabing convert means an act or a process of changing. May amen po ba yun? Sabi nga sa verse 9, shall a young man cleanse his way? Hindi naman natin kayang baguhin ang buhay natin eh. Kaya bang baguhin buhay yung mga young people? Kaya ba? Hindi po. Kaya ba natin iligtas sarili natin? Tandaan nyo, religion cannot save us.
Even Baptist Church cannot save you. Amen? No? Dahil ang makapagligtas lang sa atin, walang iba kundi ang anong nakasaad sa Biblia. Faith cometh by and hearing what? The Word of God. Kaya ka sumampalataya dahil napakinggan mo ang salita ng Diyos. Salvation is not based on emotion. You may be happy today, at sasabihin mong saved ka, pero later on, malungkot ka, tapos sasabihin mong hindi ka saved. No! Salvation is based on the precept or on the promise of the Word of God. That whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. For by grace are you saved through. Naligtas tayo hindi sa desisyon natin, naligtas tayo dahil sa sinabi ng Panginoon Diyos na pag sino man sumampalataya ay maliligtas. Amen po ba yun? Repentance and the living is the two sides of the coin. Hindi mo pwedeng i-separate ang dalawa. Hindi mo pwedeng nagsisika pero hindi ka naman sumampalataya. At hindi man pwedeng sumampalataya ka nga pero hindi ka naman. It's a two sides of the coin. You cannot separate the two to be converted. Kaya para maligtas ka, kailangan magsisi muna tayo sa ating mga, dahil lahat tayo ay, kasi inamin mo na makasalanan ka. Taas ang kamay. O yan, no? Di ba? Pag sinabi mong inaamin ko, Lord, makasalanan ako, that's already a sign of repentance. Pero isasabihin mo, hindi ako makasalanan. Ikaw na, demonyo, Lucifer, ikaw ang pinakamagaling pala eh. Lahat tayo makasalanan eh. Tama? Kaya nga, he has the power to convert. Ano yung i-convert niya dito? From the cost of sin. Lahat tayo mamamatay. Sooner or later, hindi natin masasabi kung kailan tayo mamamatay. Anytime, lahat tayo may taning na ang buhay. May amen po ba yun? Hebrews chapter 9, no? It is appointed unto men once to die, after this what? Judgment. Doon sa may lugar namin, may isang kabataan doon, no? Naghaharutan, mga tropa-tropa, maya-maya, sa baba ng apartment namin, may narinig akong putok ng barel. Nakita ko, may kabataan, nakabulagta, umaagos ang dugo sa ulo, napagtipan ng mga gang, kabataan, probably around 13 years old, nakabulagta, pastor, umaagos ang dugo, patay. And I asked myself, Lord, sana save yung batang yun. What if ikaw dumating sa iyo ang kamatayan mamaya or something happened and then you're not yet sure, then anong mangyayari sa iyo? Kaya kailangan pakinggan mo mabuti kung anong sinasabi ng Biblia, amen? Nasabi ng Biblia na gano'n na lang pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa si Kristo ay namatay. Amen. Namatay siya. Kaya nga, hindi naman niya sinasabi na magpakamatay din tayo para sa Kanya. No. Kaya siya namatay para tayo ay mabuhay. Ay mabuhay ka para sa Kanya. May amen pa ba yan? The power to convert. Save ka na ba? Saan tayo niligtas? From the cause of sin and then letter B, by the controlling of sin. Kaya ka niligtas ng Panginoon para hindi ka mapahamak siyempre. Pangalawa, para makapalaya ka sa pagkontrol ng kasalanan. May amen po ba yun? Kaya nga 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo na siya ay bagong, bagong ano pa? Nilalang. Kaya kung ikaw kabataan, sinasabi mong tumanggap ka, pero walang pagbabago sa buhay mo, maybe your soul is not really converted. Kasi ang ino nang sinabi ng ang premise ng Bible eh, ang sino mang nakay Kristo bagong nilalang. Ibig sabihin, bakit nagbago ang nilalang? Bagong buhay tayo kasi nga dati nabubuhay tayo kasi hindi ko naman sinasabing perfect na tayo pag tayo na save. Nagkakamali pa rin tayo, pero iba po yung living in sin doon sa nagkakamali na lang. Si David nga a man after God's own heart, nagkasala. Tama? Yan ang prayer niya. Restore unto me the joy of thy. Sinabi ba niya, Lord, restore my salvation? Hindi
Sabi niya, ibalik mo po, Lord, yung kagalakan ng inyong kaligtasan na binigay. Kasi kapag ikaw kabataan, nabubuhay ka sa kasalanan at saved ka na, ang nawawala hindi yung salvation, kundi yung joy mo as a Christian. Amen? Kaya nga, stay connected because it has the power to convert. Number 2, it has the power to correct. Kabataan ngayon, ang hirap suhituhin. Tama? Nung panahon namin, pag tinitigan lang kami ng tatay at nanay namin, takot na kami. Ngayon, ang kabataan, pag tinitigan ng magulang, ano sasabihin ng kabataan? Ano problema mo? May problema ka ba sa akin? Noon, pag may bisita, at dumaan ka, paglabas, pag alis ang bisita doon, sigurado palo kami. Ngayon, kabataan, may bisita yung magulang, tsaka kayo nag-iinarte. Noon, 6:00 pa lang, ng bahay, nasa bahay na. Ngayon, ang kabataan, umuwi umaga na. Ang hirap suhituhin ng kabataan. At bakit ang tigas ng ulo ng mga kabataan yan? Kasi they are not connected to the Word of God. Pero kung connected kayo sa Word of God, walang problema sa pag-correct. Kasi aminado ka na may mga bagay sa buhay mo na kailangan pa rin ipatama, taas ang kamay. Oh. Open pa rin ba kayo sa correction? Handa pa rin ba kayong tumanggap pag napagsasabihan kayo ng magulang ninyo? Ha? Pag kayo napagsasabihan ng magulang ninyo, huwag kayo nagdadabo, huwag kayo nagagalit. Pag napagsasabihan kayo ng pastor ninyo, abay, huwag kayo ma-offend. Dapat nga magpasalamat kayo sa mga taong ginamit ng Diyos para i-correct kayo. Kaya kayo kino-correct kasi mahal kayo. Kabahan kapag wala na nagko-correct sa'yo. Kaya nga kino-correct ka ng pastor mo dahil mahal ka ng pastor. Kino-correct ka ng magulang mo dahil mahal ka ng magulang mo. Kaya lang, pibira, minsan kabataan ngayon, ang hirap i-correct. Ano yung mga bagay na dapat ipatama natin sa Panginoon? To the Word of God. Number 1, wrong attitude. Kabataan ngayon, puro self-entitled. Masyado kayong mataas ang tingin sa sarili. Mga egoistic. Piling mo, ikaw ang tama, kami lahat mali. Ilang taong ka lang, 13 years old ka lang, piling mo, tali-talino mo. Sa nanay, tatay mo, wala ka pa, nandyan na yan. Ang pastor mo, by the grace of God, aral ng salita ng Diyos, pag kinokorek ka ng Bible, yung mukha mo nakasimangot. Tapos magpo-post ka sa Facebook, I hate my church. Kapal ng mukha, no? Siya na nga yung mali, siya pa yung nag-post ng I hate my church. I hate my pastor. Alam mo, ang salita ng Diyos, pag binigay mo sa mangmang, na-offend. Pero ang salita niyo, ibigay mo sa matalino, kinurek mo, magpapasalamat sa iyo. Pag kinurek ka, dapat pasalamatan mo, Pastor, salamat. Mama, salamat, Papa, salamat. Kung kinurek ka ng isang kapatiran sa simbahan, brother, salamat, kinurek mo ako. Hindi yung, pag kinurek ka, wow, banal. No? Galing mo pala di ikaw na. Pang-asal pa kayo minsan pag kinokorek kayo Ang babanal ninyo dyan sa church. Pati simbahan, binabalatan mo na, ang babanal nyo kasi dyan. Ayoko nang magsimba. Kaya totoo, kapatid, sama ng ugali mo lang Pero kung makinig ka sa Word of God, babaguhin na Diyos sa ugali mo. Amen. Wrong attitude. Ano pa dapat ipatama? Wrong actions. Kabataang may bisyo. Sigurado ba kayo na wala kayong tinatagong kasalanan? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Walang secret sin sa Diyos. Sigurado ba kayo na wala kayong boyfriend, girlfriend, unbeliever? Sigurado ba kayo sa cellphone ninyo wala kayong mga ringing tone na mga worldly?
Patingin ng mga cellphone ninyo, pabasa ng mga chat. Pag ginawa ka ng magulang mo yung cellphone, halos pumatay ka. Kasi may tinatago eh. Amen? May tinatago sa cellphone. May skeleton in the cabinet. Diba? May mga tinatago. Huwag tayong hipokrito. Nandito tayo sa banal na pagtitipon pero may mga tinatago tayong kasalanan. Uuwi ka rito. Mamaya, invitation. Lumuhod ka, Panginoon. I-correct mo ako. Baguhin mo ang wrong attitude ko. Baguhin mo yung wrong actions ko. At pangatlo, correct my wrong associations. Kristiyano ka, dapat ang kaibigan mo taga-loob ng simbahan. Nagtataka ako, may mga kabataan, mas maraming tropang unbeliever. May mga youth fellowship, ayaw umatin ng mga youth fellowship. May mga music worship na project ang simbahan, ayaw pumunta. Pero makikita mo, nakapost sa Facebook, nandun sa laklakan. There's something wrong. Be connected to the Bible because it has the power to correct us. Yung sa inyo, nakukonvict ka pa rin ng Panginoon Diyos, taas ang kamay. Kasi kung hindi ka na nakukonvict, hindi ka na nakukorek, ang tigas na ng puso mo. Ang laki ng problema mo. Amen. Hindi naman nagugulat ang Diyos kung nagkakamali tayo eh. God knows we are just sinners saved by. Hindi siya nagugulat pag nagkamali tayo. Ang nagugulat siya ganire. Nakikinig pa ba kayo? Nagkamali ka na nga, mayabang ka pa. Ikaw na nga ang mali, ikaw pa nagmamatigas. Yan ang hindi katanggap-tanggap sa Diyos. 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us eh. Pero ang hindi katanggap-tanggap, mali ka na nga, imbis ng pagpatama ka, magpatuwid ka, nagyayabang ka pa. Because it only shows you're disconnected from the Bible. And then number 3, stay connected to the Bible because it has the power to convert. Number 2, to correct. Number 3, to create convictions. Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart that he will not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. What we need in the church right now is young people who have a firm conviction. Yan ang kailangan natin. Kaya nga ang purpose ng youth camp ay para ang kabataan kayo, pagbalik nyo sa simbahan, magkakaroon kayo ng mga godly conviction. At saan nyo dapat matututunan ng conviction? Not from the Word, from the Word of God. Ito ang kuha ng conviction. Kaya nga sabi ni Daniel, purpose in his heart. Meaning, Daniel made an internal commitment to God that he will obey the Word of God no matter what. Kahit i-pressure, hindi bibigay. Kahit may peer pressure. May amen? Kahit may money offer. Mauna ang conviction. Conviction to number 1, spiritual steadiness. Young people, be faithful to the Lord. Be steady in your Bible reading. Be steady in your prayer life. Be steady in church attendance. Be steady in your giving, in supporting mission, in being involved in the ministry. What we need is a spiritual steadiness. And then not only that, service to the Savior. Hindi tayo niligtas ng Diyos para pumunta lang sa langit. Kasi kung yan ang layunin ng Diyos, kaya ka tayo iligtas para pumunta sa langit, edi sana nung niligtas ka, pinatay ka na niya. We are saved to serve. Kabataan, dapat kayo nga ang number 1 active sa church ninyo. Di ba ang sarap pagmasdan ang simbahan, lahat ng kabataan nag-ooperate? Amen?
Kasi kami mga matatanda, palipas na kami. Sayo na namin ipinapasa ang baton. Kaming mga pastor, Pastor Ramil, Pastor Banghal, yan ang prayer namin, na Lord, balang araw yung baton ng simbahan maipasa sa next generation. Paano papasahan yung mga kabataan, hindi naman naglilingkod sa Diyos. And then also, scriptural standard. May standard pa, naniniwala pa rin ba sa standard? So, naniniwala sa standard dito. Hindi electric pan, ha? Standards. Babae, nananamit pa rin ba kayo modest? O pag nasa simbahan lang? Pero pag nasa bahay, naka-short kayo. Sa simbahan, kinakanta mo, mga choir song, pero pag sa bahay, ano kanta ninyo? Worldly songs. Create convictions. And we get that from the Word of God. The Bible says that David made purpose in his heart that he will not defile himself. Mga kabataan, pwede bang mangako kayo sa Diyos na huwag niyong sisirain ang buhay ninyo? Can you do that later? Young people, can you pray that, Lord, tulungan mo ako, Lord, na maging pure ako hanggang sa araw na ako ikakasal? Can you pray that, young ladies? Kayo mga binata, can you pray, Lord, tulungan mo ako manatiling pure until the day of my wedding? Kaya ba natin yung kabataan? Meron pa bang kabataan na pure sa panahon natin ngayon? Yung naniniwalang meron, pakisigaw ang amen. Sana ikaw yun. Create convictions. And then last is, stay connected to the Bible because it has the power to consecrate. The word consecrate means to set apart for a divine purpose, dedicating oneself for the Lord's work. You must dedicate your life for the cause of Christ. Consecrate means a personal commitment to God. Na ikaw ay, you will offer yourself as a living sacrifice. Kaya nga di ba sinabi po ng Bible, and I will close, let no man despise the youth. Amen? Sabi nga sa 2 Timothy 2 chapter 2 verse 20, fit for the master's use. Gusto naman tayong gamitin ng Diyos Ang problema, hindi tayo nakikita ng Diyos na fit. Ano yung fit sa Tagalog? Yung parang, angkop ba tawag doon? Fit for the master's use. Now, young people pray to be fit in the master's use. Amen? And then, you are being considered for the glory of God. Amen. In the Bible history, maraming ginamit ng Diyos na puro young people. Daniel, at the age of 12, 13, was able to kill Goliath. David, Joseph, at the age of 17, he was able to handle rejection and temptation. Josiah, at the age of 8, became the youngest ruler of Jerusalem. Jeremiah, nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya Tinawag na siya ng Panginoon. Si Timothy, kabataan, pero pastor na. And they were mentored by their spiritual leader. At ang pinang-mentor sa kanila ng leader nila, walang iba kundi ang salita ng Diyos. As I close, sabi nila ang kabataan ang pag-asa ng kinabukasan. Pero hindi ako naniniwala doon. The young people, I believe, is the hope of today. Kayo ang pag-asa hindi ng bukas, kundi kailan? Kailan? Ngayon. Huwag niyong antayin na tumanda kayo at masira kayo ng demonyo bago kayo mag-decide na mag-connect sa Panginoon Diyos. Nakikiusap ako, stay connected to the Bible. Pag uwi ninyo sa inyong mga simbahan,
Dapat ang gagawin mo agad, isa puso ang mensahe ng Panginoon. Tayo lahat ito mayo, let's all stand up please. Let's all stand up. And I'll just pray, and then after I pray, no, pikit po tayo ng ating mga mata. Sino po sa inyo, nung nakikinig ka sa preaching, kinausap ka ng Diyos, tumagos sa iyo ang salita ng Diyos. At ang prayer mo ay hindi ka lang makonect ngayon, gusto mo makonect for a lifetime as a believer. Will you raise your hand, please, and I'll just pray for you. So, gusto mong maging stay connected sa Diyos. Pakitaas yung people lang yung kamay at ipagdarasal ko lang po kayo. Meron po ba? Amen. Salamat, brad. Salamat, sister. Salamat po. No? Magpipray ako, and after I pray, I'll call Pastor Ramil to give the invitation time. Remember, young people, I pray na sana manatili tayong connected sa Word of God. Father God in heaven, Lord, maraming salamat sa mensahe. Salamat, Lord, sa power of the Holy Spirit and the power of Thy Word. Lord, tinataas ko sa yung throne ng mga buhay ng kabataan nito. Kung sila hindi pa po saved, kung ilan sa kanila hindi pa ligtas, sana habang may pagkakataon pa, Panginoon, maniwala sila sa iyong salita ng sino mang sasampalataya ay ililigtas mo. I pray, Lord, nung hindi pa may mga agam-agam, may mga doubt at may mga fear sa kanilang salvation, I pray, Lord, that you give them boldness to confront these biggest issues of their life, and that is the salvation in their soul. And then I pray also, Lord, that these young people, consecrate them. Alam ko, nais yung gamitin ang buhay nila. Lord, huwag mong hayaan ang demonyo na ilayo po ang kabataang ito, Panginoon. Nagtitiwala namin, Lord, sila sa iyong mga kamay. Maraming salamat po, Lord, sa privilege makapag-minister. We give to you all the honor and the glory, Pastor.